Ngayong gabi, Visayas ug Mindanao, magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas, magandang gabi ho sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Pataplok! Gabi na sa inyo, sa amin umaga pa lang. Alam na dis, ano naman? Magandang gabi ho sa lahat ng mga Escunians, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KUJC, mga katutubo sa papanig ng Pilipinas. Magandang gabi! Magandang gabi sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Replay, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga bagong pasok sa Bisdak Pilipinas, pa-subscribe na ho. At pa-like, pa-share. No? Para makarating kay Palaka at kay Tambaluslos. At maraming salamat ho sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Thank you so much sa Super Thanks. Maraming salamat po, Arcilia Sinya, sa inyong pa-Super Thanks. Mabuhay po kayo. Thank you so much. At sumali po dito sa Bisdak Pilipinas, makipagdiskusyon, magkomento po dyan sa comment section dahil malaga po ang boses ng bawat Pilipino. Malay natin, ikaw na po ang next na babasahin natin sa mga susunod na upload na video natin. Naman, ano papaping? Marajaw, Siargao. Uy, Siargao Island, napakagandang isla. Kung gusto niyo pong magbakasyon, mag-relax, piliin niyo po yung Siargao Island. Virgin na Virgin Island. Oh, ito, ayon po kay Gerungay Rebecca, impeach BBM now. Kawawa ang Pilipinas. Kawawa talagang Pilipinas, presidenting nagtitrip no? Sabi naman ni Manuel Azno, maraming ipapakulong si Attorney Marcolita, bribery, accepting bribe. Nahin na si Tambaluslos, si awards. Tambaluslos po talaga, grabe. Kumain ang pira, o kay sarap. Milyon, kanyang nelonok. Buhayang-buhaya, awards. Sabi naman ni Heidi Hularsa pala. Hularsato, yan. Hularsato pala yan. Haba ng pangalan apelyido. Ano ba talaga? Nakagalit talaga. 2025 budget nga, walang nakitang proyekto. Lubog na sa utang ng Pilipinas, mangungutang na naman. Gold Reserve, PhilHealth, Maharlika Funds, asa na? Nahanapin, nasa bulsa na ni Palaka yan. Tiba-tiba na si Palaka, mga kabisdak Paubutin pa ba ng taong bayan sa 2028? Ay, iwan ko sa inyo. Impeach BBM, Tambaluslos. Mamaya na. Sabi naman ni Rosemary Salutelio, nakakapagtaka, bakit walang kumilos na matanggal yung si Tambaluslos? At nariyan pa rin na saan na ang tunay na batas? Kawawa ang Pilipinas. Yan na nga ho ang kalungkot mga kabisdak. Iwan ko ba mga Pilipino, gusto yata ganito lang ang sitwasyon natin, no? Hayaan ang magdakaw yung mga animal. Mabusog yung mga buhaya, yung mga tiyan nila, bubudlat na bubudlat. No? Ayan po yung mga komento kagagniha, tanghali. Sa mga gusto pong sumali, makipagdiskusyon dito sa Bisdak Pilipinas, magkomento sa inyong mga comment section. Tara na mga kababayan ko, ano ba ating hinihintay? Umpisahan na natin, pag-usapan na natin itong nagtitrip, awards. Ito, may nagtrip. Malo. Mag-amo nagtrip. Nagbababagsak sa kanilang drama-rama. Mga gabinete, pinag-resign lahat. Tanginumin. Ang lakas ng trip ng mag-amo. Ayon kay Claire Castro, frustrated na daw si UM. Kaya niya ginawa ho ito.
Aba, tumalima rin yung mga gabinete eh. No? Yung trip ng mag-amo, sinabayan din ng mga gabinete. Ang tindi ng mga trip, no? Ang tindi. So, ibig sabihin, trip-trip na lang to, guys. Ay, para sa akin eh. Ang tawag nito, tika lang guys, may binulat-lat ako dito. Maliwanag pa sa sikat ng araw, guys. Trip-trip lang talaga ho ito. Pag nalaman to ni Vice President Inday Sara, pagtatawanan sila. At sasabihin talaga ni Inday Sara, tama talaga ako. Itong panggulo walang alam. Panggulo lang, hindi alam pagiging panggulo. Talagang panggulo. Ito mga kababayan ko. Pakinggan po natin ang balitang ito. Patoplok guys, oh. Ayan, oh. Kapapasok lang po na balita, pinagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang cabinet secretaries. Mantakin At sa Pangulo mo. kailangan i-recalibrate ang kanyang administrasyon kasunod ng resulta ng eleksyon 2025. Anya, hindi raw ito tungkol sa mga personalidad, kundi sa performances. Kailangan niya raw desisyonan kung sino-sino ang mananatili base sa kanilang performance sa kanilang ahensya. Tiyak ng Pangulo na hindi naman daw nito maantalang anumang serbisyo ng gobyerno. Dahil daw sa performance, kasi nga 3 taon walang performance. Mantakin mo ha. Pagbibitawin mo yung pag-resignin mo lahat ng mga gabinete, sinong gaganap sa mga tungkulin nila? Si Palaka, Tambaloslos. Ang tindi ng trip, no? Amats na amats. Ito yung formal na announcement. Pakinggan nyo po galing kay Attorney Claire. Narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa ating Pangulo. It's time to realign government with the people's expectations. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries. Yari, In a decisive move lahat to recalibrate his administration following the results of the recent elections. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. The request for courtesy resignations is aimed at giving the President the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration's recalibrated priorities. This is not about personalities. It's about performance, alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. But we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. This step marks a clear transition from the early phase of governance to a more focused and performance-driven approach. The President emphasized that while many have served with dedication and professionalism, the evolving needs of the country require a renewed alignment, faster execution, and a results-first mindset. Government services will remain uninterrupted during this transition, and the President reiterated that stability, continuity, and meritocracy will guide the formation of his leadership continuity, ha? moving forward. With this bold reset, the Marcos administration signals a new phase, sharper, faster, and fully focused on the people's most pressing needs. So, hindi na po siguro natin ikakagulat ang pagtawag po ng courtesy resignation ng Pangulo sa kanyang mga cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies, and presidential advisors and assistants. Wala naman nagulat. Actually, ako hindi man ako nagulat. Kasi nga ito drama lang to. Kasi ito pambubudo lang to. Alam nyo yung drama-drama nila ni Ngiwim at saka ni Claire Castro?
babagsak sila dyan. Tsaka hindi naman po lahat ng mga gabinete ni Da Junior ay pareho sa kanya mag-isip. At yung trip niya ay sinasakyan. Kung meron dyan tinatamaan yung ego ba, yung pride. Yari ka talaga, Nyor. Laglag ka talaga dito. Tingnan mo, ha. Talagang nagsumiti talaga ng courtesy resignation. Ilan to? 30. Pagkatapos niyan, mag-announce, nagsi-resign. Tingnan mo, mga gabinete, sekretary na nagsumiti ng kanilang mga courtesy resignation letter, kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Number 1, the ILG Secretary John Vic Remulla, the ICT Secretary Henry Aguda, MMDA Chairman Romando Artis, DBM Secretary Amina Panganiban, DOTR Secretary Vince Dizon, DMW Secretary Hans Kakdak, DSW Secretary Rex Gatchalian, DEA Secretary Francisco Tio Laurel, Department of Finance Secretary Ralph Recto, DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, Solicitor General Bernardo Guevara, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, PCO Secretary G. Ruiz, Duli Secretary Benvenido Lugisma, Executive Secretary Lucas Bersamin, TISDA Director Jose Benitez, DepEd Secretary, isa-isay na lang natin, Department of Development Secretary Arsenio Balisacan, akala ko DepEd, sorry Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, Frederick Go, Dar, Conrado Estrella, DOE Secretary, DepEd Secretary Angara, DNR, Maria Antonia, DOESTE, Department of National Defense, Gibo, NSA, Eduardo Anyo, DTI, mga traidor. DTI, Cristina Roque, DFA, Secretary Enrique Manalo, CFO, Chairperson, Secretary Dante, ARTA Director General, PLO Chief. Ano to mga bagong ginawang mga departamento ba ito ng IWM? Dami So halos lahat po nagbigay ng courtesy resignation. Bakit wala si Tambaloslos at si Palaka? Ano sa tingin ninyo? Ako sa akin drama ito Hindi ako naniniwala dito guys sa courtesy resignation. Kasi kung singiwim, kung gusto niya talaga tanggalin itong mga gabinete niya, fire out dapat, pina-fired. Tinanggal, hindi yung magsumiti kayo ng courtesy resignation, los. Drama Tingnan mo, pakinggan natin itong mga interview kay Attorney Anticler. How this courtesy call will affect the ongoing projects and programs of the administration po. Maliwanag din po ang sinabi ng Pangulo, hindi po maaapektuhan kung ano po ang pending at existing projects habang ito ay may transition. At tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Sabi nga natin, anong ipagpatuloy? Anong tatamaan? Wala nga kayong proyekto. Kaya gusto niyong pagtanggalin kasi walang mga proyekto, di ba? Di ba yung realization ni Da Junior, palpak siya Ano maapektuhan? Wala! Alam mo sino matutuwa dito? Taong bayan. Kasi mabawasan yung mga buhaya. Mag-resign na kayo. Di na kayo nagtatrabaho. Sinasahuran kayo May performance? Wala! Nga! Meron pala isang performance, flood control projects ni Mal. Yung hagdanan, buwis buhay. Tinipid pa. Anong direksyon ng Pangulo? Walang direksyon. Papunta nga daw tayo sa impyerno, sabi ni Inday Sara. Ang Pilipinas ay papunta na sa impyerno, sabi ni Inday Sara. Ito na nga mantakin mo 3 years, walang ginawa. Tapos ngayon, magpaipal-ipal, sasabihin, mag-courtesy resignation kayo. Kasi mga palpak kayo. Ito na sila, drama nila. Walang
puwang Oh. ang tamad, Oh. corrupt sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Walang puwang ang tamad, kurap sa administrasyon ni Pangulong Dayunyor. Hindi mali, mas tamad pa nga dyan si Dayunyor. Tamad si Dayunyor, bakit nandyan pa? Walang ginawa 3 years, umamin siya. So siya ang tamad. Pag may baha, nasan siya? Di ba? Pag may bagyo, wala. Pag may concert, naka-helicopter pa. Pero yung mga bagyo-bagyo, tulog. Walang puwang daw yung tamad at kurap. Sino bang kurap? Kaya pala nagbinta sila ng ginto, no? Ilang toneladang ginto na binintaho ninyo? Ubos na ba? Yung flood control projects, hanggang ngayon, isa lang nakita namin eh. Yung tarik pa ng hagdanan. Yung Maharlika Investment Scam, nasan? Yung SSS, GSIS, PhilHealth Funds, nasan? GAA, puro blanco. Ay na, kung kurap lang pinag-uusapan, nasa dugo talaga ng mga Marcos yan. Sabi ni Tatay Digong, nasa lahi nila eh. Pero yung nagsasabi, walang puwang yung kurap. Kutsa, walang ako nakasuhan ng rapid corruption eh. Under Marcos admin, meron ba? Walang binalita. Kasi walang kinasuhan. Walang puwang sa tamad. Ang tatamad nyo! Alam mo saan masipag tong gobyerno ni Dayunyor? Hindi masipag sa public service. Walang kasipagan pagdating sa proyekto para sa bayan. Masipag sila kung saan? Masipag sa paninira sa mga Duterte. Walang bukang bibig, pati itong spokesperson, Duterte, kasipag animal, no? Mga supporters ni Duterte, yan tinitirada. Ang sisipag. Pati mga vlogger na, alam mo naman, di hamak vlogger lang kami. Pinapatawag pa sa Tricom. Kinakasuhan pa yung iba. Ang sipag nila dyan. Masipag manggipit sa taong bayan. Masipag salahula. Ang salahula. Masipag mangurakot. Ito yung Marcos admin. Sobrang sipag sa pang-aabuso. Look at Kingdom of Jesus Christ, KOGC, Pastor Kibuloy, Tatay Digong. Yan ang sipag talaga nila. Grabe kasipagan. Kaya si Tatay Digong kinidnap, kaya si Inday Sara inimpeach. Doon sila masipag. Pero pag ang pinag-uusapan, public service para sa bayan, wala ho talaga. Meron ba? Akap? Nimal? Ayuda? Masipag kayo dyan kasi may pira kayo. Pag ayuda, may pira. Pinipili yung tao. Pira ng bayan. Diyan kayo masipag kasi instant money. Pero proyekto, inamin nga ho ni Dayunyor sa podcast, di ba? Ay, ang bagal ng proyekto. Ang tagal matapos. Ang hirap kausapin yung mga tao eh. Kaya wala. Yan yung masipag. Sobrang tamad. Kasi kung masipag pa itong Marcos admin, hindi sana maganda na po yung tinatamasa natin 3 years ago. Hindi nga ganun eh. Ang puntarya nila, paano makalimas ng bayan? Paano makakurakot? Baliktad yung mga sinasabi ni Atty. Claire dito. Tuloy oh. Is Romero, Philippine Star. Yusek, nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results. Ano po ba yung resulta ng election na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminado ang Pangulo na kulang. No, kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero especially sa Senado. Pero kahit ano pa man yan, kung ano man magre-resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Ano daw? Ganito ang ating naranasan, mas mapabilis pa rin ang performance ng Pangulo. Paano mapabilis?
Sinabi mo nga na yung tao nung nakaraang eleksyon dismayado dahil hindi maganda yung performance ng Pangulo, ng gobyerno ninyo, tapos ngayon mas mapabilis ang performance ng Pangulo. Paano? Pinag-resign na nga ho lahat, yung nagtatrabaho mapabilis. Labo nito Sabog, te? Paano mapabilis nagtatanggal, pinag-resign ninyo Do aminado po kayo na talagang sinusuka po kayo ng taong bayan ang tao sawang-sawa na ho talaga sa gobyernong Marcos. Galit na ho. Hindi lang po sa performance. Nagalit pa lalo dahil sa ginawa ninyo kay Tatay Digong, kinidnap ninyo, pinadala ninyo sa Netherlands, inimpeach pa ninyo si Inday Sara. Yung pangarap ninyo na 12-0 nagtapos kayo, 10 na lang No? 10 na lang sila nagtapos ang Team Duterte 14 nagtapos. 5 lumusot. Kung walang daya, lahat sana lulusot yun So yun ang pinagbabatayan ho ninyo. Na kaya kayo nagpalabas ngayon ng nawagan si Ngiwim ng courtesy resignation dahil nga po yung resulta nung nakarang eleksyon ay hindi maganda sa parte ng Malacanang. So ibig sabihin, aminado kayo na pinabagsak kayo ni Vice President Inday Sara ng Duterte, ng Team Duterte. Yung inyong panawagan na 12-0, hindi nangyari. 5 lang kayo Iniwanan kayo ni Camille Villar. Iniwanan kayo ni Amy Marcos. So 10 na lang. Napunta yung dalawa sa Team Duterte. Hindi lang ho sa eleksyon, kundi talagang wala po kayong ginawa si Ngiwim sa loob ng 3 taon. Sabi ko nga kanina, ang nagawa lang ng kasipagan ay yung paninira sa mga Duterte. Inaraw-araw ninyo, may quadcom pa kayo. May tricom pa kayo. May chihuahua pa kayo. May senado pa. Kung ano-ano ng pautot ninyo, nakabisi kayo sa mga Duterte, hindi nagustuhan ng taong bayan. Kasi imbis na makatuto kayo sa mga panukala, paano magmurang bilihin, paano magkaroon ng magandang serbisyo sa eskwelahan, sa ospital, sa pampublikong mga establishment. Hindi ninyo inisip yun. Ang inisip ninyo, paano ninyo mapabagsak ang mga Duterte. Ang resulta, hindi man bumagsak, lalong lumakas at tinamaan kayo nakarang eleksyon. Ang taong bayan nagusga na. Buong Mindanao, Bot Street, Team Duterte, OFW, Team Duterte. Visayas, Luzon lang naman kayo, minahal. Dami kasing turugista dyan sa Luzon. Totoo naman. Yan ang katotohanan. Sinusuka ho kayo ng taong bayan. Sa Cebu nga ho, probinsya ng Cebu. Si Wakwak. Di ba? Si Gwen. Mantakin mo, itinaas ni Dayonyor. Nagpadala pa ng 20 pesos per kilong bugas sa Cebu. Anong nangyari? Ayun, sinuka ho kayo ng buo. Grabe, ang layo. Tinambakan ni Pambari 4 si Gwen Garcia Kasi ang taga Cebu, galit sa Marcos admin. Galit na ho kay Dayonyor. Dapat nga ho dito, si Dayonyor yung mag-resign. Kasi si Dayonyor yung palpak. Natuloy nga, attorney. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi ng target. Mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po? 12-0 yung sinabi refer, 11-0 sa kanya. 10 na nga lang kayo, 10. Niwanan kayo ni Camille Villar. Ikaw talaga, antiklero. Po kaya yung magiging action ng Pangulo, kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Kailan malalaman sino po yung mare-retain, sino po yung aalisin na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng Pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. Hoy! So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito. Hintayin na lamang po natin dahil ka-a-announce lamang po ito kahapon. Salamat po. Mabilis ang aksyon. Alam mo, Antikler, tuturuan kita paano na mabilis ang aksyon. Pakisabi kay Dayonyor, tanggalin na lahat, i-fired out na lahat, para isang pitik na lang. Kung hindi niya kaya yan, i-fired out, yung mga walang kwentang gabinete niya, mas maganda pa, mag-resign siya para hindi siya pagtatawanan ni Inday Sara. Pag nag-resign siya, lahat yan mag-resign lahat. Mas maganda, presidente na si Inday bukas. Ang tanong ko, Yusek,
sino-sino yung bubuo doon sa review committee? Mhm. Ano yung composition nila? Sino-sino sila? Ibibigay na lang po namin ang detalye patungkol dito at ibabato namin ang katanungan na yan sa Office of the Executive Secretary. Ses! Ako, hulaan ko po, sino yung magiging review committee ni Dayunyor? Number 1 sa listahan, Tambaluslos. Totoo man si Dayunyor. Sa isang review committee yan, miyembro, Tambaluslos. Pangalawang miyembro dyan, Lisa Fair. Nasaan na si Baki? Wala nang pakita, nasa Amerika na naman. Yan. Baka sakali ito, kasama siya. Siya man ang taklisa eh. Panay banat sa mga Duterte, baka kasama siya. At kasama si siyempre si Ngag, baka kasama si Mangag. Saka kasama si Charis, malamang. Kasi mag-anak incorporated man ho kasi sila. Yung nagpapatakbo sa Pilipinas, sila na magkamag-anak, kaya yung mga tiyan nila, mga budlat na. Buhayang-buhaya tidiber na tidiber ng datingan Kung gusto niyo, sama niyo si Asidre, yung sa Tingog Pantilist. Pantilist. Tingog Pantilist ni Jam Maligno. Ayaw pa aminin, Sa follow-up na lang. Doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General. Nandun. Kahit meron na, please enlighten us. Kasama ba ang Office of the Solicitor General sa miyembro ng gabinete ng administration? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. What are the metrics? We know that we want fast action from these cabinet secretaries, but some of their agencies are for long-term action. So, ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So, hindi lamang performance, titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. Matrix Revolution. Meron ka na Matrix, ma'am? Matrix ba ganun? So yung Matrix daw, kung performance, base sa performance, at saka kung kurakot ba, hindi lahat tanggal. Kurakot ang leader, kurakot din ang followers. So sinong matitira? Yung mga singhotero. Kasi sabi man dapat umuyon sa gustuhan ni Dayunyor. Kung singhotero si Dayunyor, lahat dapat singhotero. Ano yung siya sabi? Kailangan daw align no? Kailangan kung ano daw yung gusto ng presidente ni Dayunyor. Di kung suminghot si Dayunyor, singhot din lahat. No? Kung kakanta si Dayunyor na, Hey Jude! Hey Jude! So dapat kumanta ng ganon. Trip-trip, di ba? Trip-trip. Kung nasa alapaap si Dayunyor, nasa alapaap ang lahat. Kung hindi susunod, ikis ka. Hala kadiha. Kaya siguro to si Atty. Labo, ganyan na rin magsalita, no? Labo-labo na rin. Tuloy, There are reports that this shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, there's none as of the moment. Ma'am, ito po bang decision? Teka lang. Alam mo, mukhang narinig ko rin dyan, dalawa nabanggit sa GMA News si Arnold Clavio Sinabi ni Arnold Clavio, meron daw dalawa na sekretary na kanyang tatanggalin. Talaga, yun yung target. Pero ito, tinanggi naman, hindi daw. Wala daw ganun. Kaya, mag-courtesy resignation lahat. Alam mo, Dayunyor, weak ka talaga. No? Isa kang mahinang nilalang. Kung nakitaan mo, merong korupsyon yung mga sekretary na yun, pinagtatanggal mo na lahat. No?
Mismo! Kasi ganito eh. Sabi niya, may kurap, no? Yung performance, kung tamad, bawal daw tamad eh. No? Kailangan masipag daw eh. Kailangan masipag. Linawin nyo kung saan masipag nyo, ha? Simple lang naman, guys. Hindi ko na to i-challenge na mag-courtesy resignation kayong lahat. Kasi unfair naman ho doon sa mga sekretary na ginagampanan ang kanilang trabaho, pero sa bagay, hindi naman ginampanan lahat eh. No? Dapat ginawa mo nyo, yung ginawa ni Tatay Digong, kung hindi drama ho ito. Pag alam ni Tatay Digong, kunting amoy ka lang, amoy utot ka ng demonyo, matik talaga tanggal ka sa inyong posisyon bilang isang sekretary ng departamento. Wala nang drama-drama pa, awards, oh. Padrama-drama pa, publicity ka pa, kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Kailangan align. Wala eh, kasi kung seryoso po kayo, matanggal yung corruption sa gobyerno, meron ba kayong commission para dyan? Wala, tinanggal nga ho ninyo yung anti-crime commission ni Tatay Digong. Kasi ang balak ninyo, mangurakot. Ubos nga ang ginto, pati lahat ng pondo ng bayan. Mikos, budol ho ito. Gumawa ng paraan para sabihin si Da Junior, ay, lakas nga eh. Lakas ng amats. Lakas ng panga. No? Parang ganun ang punto riyan. Ay, kamay na bukal. Hindi mang bakal yan, bukal. No? Kamay na pandesal. Eh, wala. Weak nga ho talaga itong presidenteng ito. Wala po tayo makita na siya ay strong leader. Wala man lang natanggal na sekretary 3 taon. Eh, ayon sa kanya, hindi nagpe-perform. Eh, di dapat nung una pa lang, hindi nagpe-perform. Winalis na. Eh, hindi. Bakit pinagtiisan mo pa ng 3 taon? Aber. Maniwala kami. Dahil nyo, huwag ka nang maniwala dyan. Yeah. Ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And then si Senator-elect Ping Lacson, sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero ng government para talagang may matakot. But ito po ba ipagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bilang presidente, hindi po talaga dapat sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. At yan po ay aasahan natin. Ngayon po na nagsalita ang Pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at malinis na administrasyon, mapapakita po yan ng Pangulo. Ay, narinig nyo, mabilis, malinis na administrasyon. Hindi po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Hindi na kailangan ng bastonero, siya na daw bastonero. Narinig nyo yun, malinis daw ang administrasyon eh. Sige, pakipaliwanag nga yung confidential funds sa bilyonis ng EWM. Pakipaliwanag nga yung mga blankong GAA. Nasaan yung 90 billion sa PhilHealth? 540 billion sa flood control projects. Marlica investment scam, nasa na? Animal bilyonis, hindi na mabilang eh. Malinis? Baka naman malinis mangurakot. Parang ganun yata. Oh, mukhang yung sinabi pa ni Ping Lacson, yung dahilan na kailangan ng bastonero, pinapakita ni EWM. Nagkakamali ka, Ping Lacson! Ako na ang magiging bastonero, tingnan mo, pinagre-resign ko ang mga yan. Wala ka pa rin. Weak ka pa rin. Kasi bakit kailangan mo pa ng ganyan, drama-drama ka, trip-trip ka, eh pwede mo naman pagtatanggalin yan, sipain mo kung seryosa ka, awards. O, tingnan mo, tuloy natin konti. Oh. Siguro na lang po baka sa ibang kritiko ng Pangulo gamitin itong mass resignation or courtesy resignation ng cabinet secretaries. Yung timing po nung decision na to, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his cabinet secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako na-appoint as a press officer, nabanggit na po natin yan kung may kinakailangang mga revamp. Sabi ko, wala pa pong update, pero talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo, makita at ma-monitor ang trabaho ng kanyang mga heads of agencies at mga departments. So, hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Wow!
Marami daw natatanggal bago nagkaroon ng eleksyon. Sino? Guys, may nabalitaan kayo na may gabinete si Da Junior na tinanggal bago mag-eleksyon? Sino kaya? Sino? Ang alam ko, tinanggal si Arnel Ignacio eh. Kasi tinanggal ninyo dahil talo si Ngiwem sa Overseas Filipino Workers. Yung mga kandidato, hindi binoto ng mga OFW eh. Baka yun yung dahilan, tanggalin natin to si Arnel. Pero bago mag-eleksyon, wala po tayong narinig na mayroong tinanggal na gabinete si Da Junior. Sino? Wala eh. Sekretary? Walang tinanggal. Ikaw talaga, antikler, gawa-gawa ka na naman ng kwento. Itong mga media din, hindi man magtanong. O sino po yung tinanggal nung bago mag-eleksyon? Meron? Ako guys, sorry guys, wala talagang naalala guys. Intact pa man, nandyan pa rin si Buying. Nandyan pa rin si John Vic. Oh, hindi naman tinanggal si Abalos, pinalitan lang naman ni John Vic kasi Abalos tumakbo sa pagkasenador. Talo nga lang. Wala as in. Si Prasco, nandyan pa rin naman. Yung sa DOT, nandyan kumplito eh. Kumplito silang lahat. Walang tinanggal. Walang natanggal. So, ibig sabihin, in short, panluluko itong ginawa ni Ngiwem at ni Antikler sa mga Pilipino. So, huwag tayo magpaloko. Kasi nga guys, kung sasabihin mo may tinanggal, sino? Naibalita? Wala. So, walang balita, walang tinanggal. So, ibig sabihin, budol-budol. Bodol-bodol in the making. Anong drama ninyo dito? Kasi nga, ang mga Pilipino, galit na ho sa inyo. Hindi na ho kayo minahal eh. Sobrang mahal ang bilihin kayo, paano kayo mamahalin? Talagang mapamura ho sa inyo. Eh wala. Panay ganito, araw-araw preskon, gagapong preskon, ngayon preskon. Hindi ba ho po pwede magsawa na kayo dyan, kakapreskon nyo? Matuloy Bago pa nangyari ang eleksyon. So, siguro mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilis ang pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Wala nga kayong trabaho eh. Bakit kayo nagmamabilis-bilis? Wala kayong proyekto. Alin ang bibilisan? Putangin na, duda ho ako kung anong bibilisan ho ninyo. Bibilisan pag-ubos sa kaban ng bayan? Bibilisan pamimigay ng ayuda para mabilis ang kita? Bibilisan ang pagpasa ng budget para mabilis ang pangungurakot? Mantakin mo, 11 trillion ha? Yung request ninyo ha? Ala, hindi ba kayo tinamaan ng kapal na mukha? Yan yata yung bilisan. O baka bilisan sa pagsisingot ha? Ako nagtatanong lang ha? Wala naman akong dugtong kung anong sisingutin. Malay natin ang singutin yung yung asukal. Pag sumingot ka ng asukal, sumingot ka rin ng kape. Pag sumingot ka ng asukal, kape, singot ka na ng creamer. Para 3-in-1 coffee. So, singutin mo rin yung init na tubig. Para talagang kaping-kapi na. Ngayon, nakakatakot ang sinasabi ni Antikler na bibilisan. Hinay-hinay man. Wala naman kayong priniktong ginawa, kaya wala kayong bibilisan. Ang nakikita po namin yung nabilisan, paglilima sa kaban ng bayan, Diyos ko, animal, Di ba, Auntie? Tuloy nga natin, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga. Paglilinaw lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil doon sa program ng gobyerno. So, ibig sabihin, the cabinet secretary will still hold their post until makapag-appoint ng panibago si Presidente. Yes. Mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. But him to lead into this direction, asking all the cabinet to submit their courtesy resignation. And Teka, parang labo ni Atty. Labo dyan Nagbibigay na ng resignation, tapos sabi,
yung mga yan, nakikitaan mo na walang performance, kurakot, ang sabi niya, manatili pa rin sa trabaho hanggat na hindi makahanap. Hindi malo. Ibulok na nga ho yan. Gusto mo pa pa-performin? Nangungurakot na nga. Gusto mo pa pakurakutin? Sipain nyo na. Pag hindi nyo yan sipain, kayo masipa talaga. Ang labo no, drama ho. Sabi pa niya, ito na daw yung panahon na ipapakita ng mga gabinete na karapat-dapat ho sila. Kaya nga ho, pinagpasa ninyo ng resignation kasi hindi karapat-dapat. Sumikos. Drama nga. So, trip-trip lang. Pag walang tinanggal yan, animal, trip talaga ito. Trip na mga ngagba. And how big a factor is his most recent approval ratings? Approval ratings, ang recent, medyo mataas naman. So, nakita naman. Anong medyo mataas? Bagsak kayo? Approval ratings ang Okta, mataas kayo. Kasi suki nyo. Wala namang credibility yung Okta na yan eh. Bagsak kayo, di ba? 11% ang alangi ata, trust and approval rating o 14%. Mataas daw. Los, oy. Dati na mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo. Uy. At hindi naman po kasi maganda rin sa parte ng Pangulo na isahin niya ang bawat sekretary, alamin kung ano ba ang performance mo, kaya dapat lahatan po ito. Para sabi nga niya magkaroon ng elbow room ang Pangulo sa pagpili ng tamang leaders na mamumuno sa kanyang administrasyon. Is it right to say that he... Hoy, dapat nga isa-isahin niya yan kasi panggulo siya. No? Siyempre yan, gabinete mo yan. Alangan hindi mo isa-isahin yan eh. Bawat departamento. Ba't ka nag-appoint na hindi mo kilala? Tungaw. Ba't ka nag-appoint na hindi mo alam yung kapasidad niya bilang isang public servant? I-appoint mo yan sa sahuran ng taong bayan yan eh. Dapat hands-on ka dyan, piliin mo yan. O sino pipiliin? Yung katim, katrip, kagimik. He is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries. Yun po ang lumalabas. Uy! Mutsahin na, talagang pa siya, proud pa sa sagot, no? Di ba frustrated itong si Dayonyor? Yun po ang lumalabas. So, ibig sabihin, frustrated na nga si Dayonyor, ba't sinasabi mo, mataas pa rin ang approval rating, tiwala ng mga tao sa kanya? Sinabi mo kanina na ang mga tao ay mukhang nawala ng amor sa inyo dahil nga nangyayari sa election, tapos sinasabi mo ngayon, mataas ang approval rating. Tapos, sabay sagot ka, frustrated ang Pangulo. So, frustrated dahil bagsak na ho. Attorney Labo. Napakalabo na talaga. Hindi tuloy yun. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Nako, ito na naman si Eden. Yusek, good morning po. Yung pong cabinet revamp, hindi po ba iyon layo na ilihis yung sisig sa Pangulo? Correct. Dahil kung binabanggit niyo po na yung performance ng ilang mga cabinet secretaries, since sila po ay nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi po ba parang sa kanya rin yun na tatamaan siya dyan. Kaya nga po tatanggilin. Para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Kaya nga tatatanggalin. Sinabi mo nga pakita nila na karapat-dapat. So, ibig sabihin hindi tatanggalin. Paano tinatanggal? Hindi niya fired out. Courtesy resignation. Sipain nyo kasi. No? Tama dito si Miss Eden. Yung pinagre-resign niya, yung lahat ng gabinete niya, ibig sabihin, inamin din niya na palpak siya. Nagre-reflect yan at magre-reflect sa kanyang administrasyon. Ito ang tunay. Ito yung maliwanag dyan. Kaya niya pinag-resign kasi palpak ang administrasyon. Wala siyang ginawa, walang performance. Paano tumaas ang performance rating, tiwala ng taong bayan? Wala. Bakit niya gagawin yan? Kung maayos ang performance ng kanyang mga gabinete. Bagsak lahat. Nakaramdam na siya.
na kailangan nating gawing ho ito. So ngayon, anong kadramahan ho ito? Siyempre, ang tinamaan dito, siya, nagre-reflect. Kaya nga daw tatanggalin. Sino tinanggal? Tanggalin nyo na lang sarili ninyo kaya. Ha? O, tuloy guys. Thank you po. Follow-up question, Jalbert Perdiz. Good morning po, Yusek. Nanawagan po si Senator Coco Pimentel kay Pangulong Marcos na maigi daw na talaga ng mga cabinet members na walang political ambitions at hindi nangangarap na mahalal sa 2028 elections. Anong reaction ng palasyo dito? Maganda pong suhestyon yan. Dapat po kasi nagtatrabaho dito, hindi pang sarili lamang, hindi pang negosyo, kundi para sa taong bayan. Magandang suhestyon po yan at malamang po ay kasama rin po yan sa magiging criteria ng Pangulo sa pagpili ng mga bagong cabinet. Okay. Alam nyo po guys, babagsak si Dayunyor dito sa nangyayari. Sa totoo lang. Naniniwala ba kayo sa sinasabi lead by example? Kung ano yung leader, kung ano yung ginagawa ng leader, yun din yung ginagawa ng mga followers. Leader lead by example. So ibig sabihin, kung tamad ang leader, tamad yung followers. Kung masipag ang leader, masipag yung followers. Kung kurakot yung leader, kurakot yung followers. Kung panay singhot yung leader, panay singhot yung mga followers. Leader, lead by example. Kung ano yung nakikita ngayon natin sa kanyang gabinete na sinasabi niyang bawal ang tamad, bawal ang kurap. Kung kurakot yung mga gabinete niya at mga tamad yung gabinete niya, ibig sabihin siya yan. Si Dayunyor yan. Yan ang pagkatao ng leader. Bigyan ko yun ng halimbawa. Si Tatay Digong noon, kamay na bakal. Tingnan mo lahat ng mga followers, kamay na bakal lahat. Masipag si Tatay Digong, tingnan mo lahat, masipag lahat. Leader, lead by example. Ang nangyayari kay Dayunyor, panay utos lang ito. Walang ginagawa. Tapos ngayon, hindi nagpe-perform, sinisisi niya yung gabinete niya. Nakababa ng moral yan ha. Sa mga gabinete, ginawa ho ni Dayunyor. Hindi naman lahat ng pag-iisip ng gabinete umayong kay Dayunyor. Tatamaan siya dito at tatawanan lang siya ni Vice President Inday Sara Duterte at muling sasabihan siya ni Inday Sara, ang Pangulo natin walang alam. Weak ang Pangulo. Kaya ito, magpabagsak sa liderato ni Dayunyor. Bakit hindi nagpe-perform yung gabinete mo? Kasi weak ka. Wala kang desisyon. Hindi ikaw ang nasusunod sa gobyernong ito. Sino nasusunod? Si Baki at si Tambaloslos. Ulitin ko. Itong courtesy resignation ni Dayunyor sa kanang mga gabinete, trip lamang ho ito. Drama lamang ho ito. Hindi natin alam kung ano ang trip nila sa susunod. Pero kung meron mang dapat mag-resign sa mga panahong ito, iisa lang ang pwedeng mag-resign, si BBM. Kailangan mo nyor mag-resign ka dahil hindi mo kayang gampanan ang pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Tingnan mo ang Pilipinas ngayon. Ikaw na rin ang nagsasabi, walang nagawa. Palpak ang inyong administrasyon, kaya ito yung ginagawa mo. O ano? Mga kababayan ko, mag-resign kaya ang mga to? O mag-resign kaya si Dayunyor? Abangan na lang natin sa susunod. So, gusto pong sumali, makipag-diskusyon sa Bisdak Pilipinas, mag-comment po kayo sa inyong mga comment section. Malay po natin, kayo po ang aking mababasa sa susunod na video. At maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Sa mga bagong pasok, baka pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe na rin. Siyempre, pindutin yung notification bell. Ano ba yan? Magandang gabi po sa ating lahat at see you po muli bukas dito sa Bisdak Pilipinas. Magandang gabi sa mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Nanay, tatay, lola, ate. Basta, pa-share ng live ko. Live. ng video natin. Thank you so much po sa pagtangkilik sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Bisdak Pilipinas.
God first. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po kayo.